Sa mga balita po namang pangkalakalan, epektibo ngayong araw ang rollback sa presyo po ng produktong petrolyo. Simula ngayong umaga ay mas mura ng 90 sentimos ang presyo po ng diesel per liter ha. May bawas din po na 75 sentimo per liter ang gasolina at piso't kalahating 5 sentimo naman sa kerosene. Nauna pong sinabi ng DOE na ito'y dahil pa rin sa bahagyang paghupa ng tensyon sa Gaza, pati na rin daw ho ang paglaki ng inventaryo ng krudo sa Amerika. Abangan nyo ito ngayon ha. Nakadalawang linggo itong sunod. Brace for impact. Samantala, pinacertify as urgent na kasi ng Pangulong Bongbong Marcos Pinasesertipika. pinasesertipika nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-amyenda sa rice tarification law. Naniniwala kasi ang Pangulo na kailangang may kontrol na rin ang gobyerno sa bentahan ng bigas lalo kapag tumataas ang presyo nito. Sa ilalim ng rice tarification law, bawal magbenta ng bigas sa palengke at direkta sa mamimili ang National Food Authority o NFA. Pero oras na maamyendahan ng batas, posibleng maibalik sa merkado ang NFA rice. Baka raw hanggang 40 pesos kada kilo ang magiging presyo nito. Malayo pa rin sa dating 27 hanggang 32 pesos. Target daw itong maipasa ng Kongreso bago mag-break sa katapusan ng Mayo. Kung tatanungin din daw ang Federation of Free Farmers, dapat na ring ibalik ang kapangyarihan ng gobyerno na makontrol ang presyuhan ng bigas. Tila naging rice trade liberalization law na raw ang rice tarification law. Lumalabas kasi na iniwan na ng gobyerno sa pribadong sektor ang kontrol sa industriya ng bigas. So, gusto po natin sana na ibalik yung ganong prerogative ng gobyerno na kung sobra na ang pag-aangkat ng bigas, pwede sila magpataw ng additional tariff. In fact, pwede pa nga nilang pahintuin yung pag-aangkat pansamantala. Yan ang tinig ni Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers. Itinaas po naman sa yellow alert sa ang Luzon grid kahapon. Mula yan sa alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon kahapon. 1,400 megawatts kasi ng kapasidad ng mga planta ang inoperable dahil nga po sa biglaang pag-shutdown ng ilang power plants na naman. Kaya tuloy numipis ang supply ng kuryente sa gitna ng mataas pa rin na demand. Suportado naman ng ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang buuin ang Artificial Intelligence Development Authority o AIDA. Ang ahensyang yan ang hahawak dapat sa development at regulation ng artificial intelligence. Layon din itong protektahan ang karapatan ng mga tao at komunidad na maapektuhan ng paggamit ng AI. Sabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kailangang matutunan na rin itong gamitin ng Pilipinas sa gitna pa rin ng patuloy nitong pag-usbong. Ayon naman sa Department of Science and Technology, kailangang tugmang panukala sa AI sa ibang batas, gaya ng Data Privacy Act, Cybercrime Prevention Act at Consumer Protection Act. Isinusulong po naman ng Trade Department na magbigay ang pamahalaan ng karagdagang insentibo para nga sa manufacturing at paggamit ng e-vehicles. Target daw po ng DTI na gayahin ang Comprehensive Automotive Resurgency Strategy o CARS program sa EV industry, lalo po para nga sa mga electric na PUVs. Sa ilalim po ng CARS program, binibigyan po ng fiscal support ang mga assembler kapalit po ng investment sa produksyon ng vehicle model sa programa. Isinusulong po ng DTI ang Consumer Subsidy Program kung saan magbibigay po ng suporta ang DTI para sa mga consumers na gustong bumili ng e-vehicles. Sa ngayon po ay naglalatag na raw ang DTI ng executive order para dito. Umaasa naman po ang ahensya na mapipirmahan ito ng Pangulo ngayong ding taong ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.